Mga sangkay, naninilikado na nga ba yung pangalan ni VP Sara ngayon at mukhang hindi na ba siya mananalo sa 2028, mga sangkay? May balita po tayo dyan kasi meron pong nagsalita na ang popularidad daw po ni VP Sara ay bumabagsak na daw po ng bumabagsak. Yo guys, what's up? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel. Kamusta po kayo? At ito pag-usapan po natin mga sangkay itong pambihirang ah, komento, mga sangkay ng isa pong politiko, no? Na critical po ito kay VP Sara, no? Madalas po may sinasabi po kay VP Sara at naninilikado na daw po ngayon mga sangkay ang kumbaga pangalan ni VP Sara kasi bumabagsak na daw po ng bumabagsak. Well, ano nga ba ang katotohanan tungkol dyan? Malalaman po natin ngayon. Anyway, guys, bago tayo magsimula, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, alam nyo na ang inyong gagawin. I-subscribe nyo na para lagi po kayong updated sa mga vlog po natin regarding po sa mga issues ng ating bansa. Okay? Sa mga nanonood po sa Facebook, syempre, guys, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. So, umpisahan po natin to. Ito kasi ang report, mga sangkay, na malamang tataas ang kilay ng mga supporters ni VP Sara. Kasi, ayon po dito, ayan, ayon po kay Representative Benny Abante, tiwala daw po ng publiko kay VP Sara bumababa na. Totoo ba mga sangkay? O, pakinggan po muna natin ha. Pupuntahan natin yung latest survey saka po pagkatapos po nitong kanyang komento. Nagising na raw ang mga Pilipino sa mga aligasyong ibinabato kay VP Sara. Ayon yan kay Manila Congressman Benny Abante. Bumababa na raw kasi ang tiwala ng publiko sa bise habang tumatagal ang impeachment trial. Yan ang Agenda Weekend Report ni Isaiah Mirafuentes. Okay. So habang tumatagal daw po yung impeachment trial, bumababa na daw yung tiwala ng taong bayan kay VP Sara. Actually, ako in my honest opinion, no, ako neutral naman po ako pagdating dyan mga sangkay. Wala naman ako pakialam kung nag-aaway-away ang mga yan. Eh, pare-parehas lang naman yung mga yan, mga sangkay. Kasi nga, sistema ang may problema sa Pilipinas kung kaya't ganyan po yung mga politiko nagbabardagulan at nagkukurap. Okay, nangungurap dahil po sa pangit na sistema. Pero yun na nga, ito ay akin lang naman mga sangkay sa opinion ko at pag-a-analyze sa nangyayari. Medyo ano ka din kay Sara Duterte kasi nga po, biruin nyo, kailan nag-start yung wasakan? 2024, if I'm not mistaken, 2024, tama ba? Nagsimula po na kumalas si VP Sara sa kampo ni PBBM. 2024 or 2023, basta mga ganun mga sangkay. No? Nung nagsalita na po siya, dahan-dahan, medyo nung una, hindi pa po maanghang na salita. Pero habang tumatagal, mga sangkay, bigla pong sumabog na. So, ngayon, mga sangkay, ang nakita ko po dito, sa matagal na panahon na winawasak ang pangalan ni Sara, medyo hindi po siya naaapektuhan ng ganong katindi, no? Siguro, ewan ko kung bumababa o lalong lumalakas mga sangkay. But for me, ito ay opinion ni Benny Abante at ito naman ay opinion ni Sangkay dyan, mga sangkay. Hindi ko alam, kulang ba sa sustansya yung mga binabatong issue kay Sara Duterte? Kasi, as we all know naman, Pilipinas, mga sangkay, when it comes to politics, propaganda is the best weapon against their enemies when it comes to politics. No? Alam po natin na ganun mga sangkay. Black propaganda. Madaling pambanat yan mga sangkay. Pero sabi ko nga, hindi natin alam. Malay natin, totoo talaga yung binabato kay VP Sara. So malalaman din po natin yan mga sangkay sa investigasyon sa impeachment trial niya. Pero ito po ang opinion ni Benny Abante. No? Na bumabagsak na daw po yung tiwala ng publiko kay VP Sara. Ang labang ito, itutuloy ko hanggang dumating sa konklusyon.
Hindi ako pwedeng umatras dito sapagkat unang-unang apelyido ko Abante. Hindi pwedeng umatras. Hindi raw patitinag at tuloy ang laban ni Manila Representative Benny Abante patungkol sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Siya ang isa sa mga nag-endorso ng Cabrera complaint o ang ika-4 na impeachment complaint laban kay VP Sara. Kumbinsido naman ang mambabatas na nang dahil sa impeachment, bumabagsak na raw ang tiwala ng publiko sa ikalawang Pangulo. Naniniwala ako na the Vice President is not as popular as before. Naniniwala ako na nakita na ng taong bayan ang nangyayari. And I think that they are deciding. They are actually looking now for evidence. Kung siya rin daw ang tatanungin sa unang article of impeachment pa lang na tinalakay sa impeachment court, kaugnay sa umunay pagbabanta sa buhay ng first couple at former House Speaker Martin Romualdez, dapat convicted na ang bise. Magpapatuloy ang paglilitis sa Lunes at haharap ang mga testigo kabilang na ang dalawang Special Disbursing Officer na sina Gina Acosta at Edward Fajarda. Kaugnay pa rin ito sa aligasyon ng paglustay sa umunay confidential funds ng OVP at DepEd na dating pinamunuan ni Duterte. Para sa Agenda Week, Okay, so ayan, mga sangkay. Sabi niya, bumababa, pero hindi niya pinaliwanag kung paano bumababa. O may mga, may mga ebidensya ba na bumababa, mga sangkay. So, sa madaling sabi, opinion, at nire-respeto naman po natin ang bawat opinion. Pero ito yung, ito po yung latest, mga sangkay, sa survey. Hindi ko alam anong klaseng survey ito. Kasi pinagsama po, ito, pinagsamang Lenny Trafi, tapos pinagsamang Sara at Amy. 42% lang ang Sara at Amy. Tapos kay Lenny Trafi, naging 45%. Kung paano kung Sara at Robin yan, di ba? Sara Duterte at Robin, o di kaya Sara Duterte at Bongo. Kasi, parang kasang kayo, no? Bakit kaya ganitong klase yung survey? Ay, nako po. Ngayon, tingnan po natin. Ito yung latest survey, 3 weeks ago, mga sangkay. Pakinggan po natin. Nangunguna pa rin si VP Sara sa pinakabagong presidential survey ng Pulse Asia. Si Senator Bongo naman ang nanguna sa pagka-vice-presidente. Live mula sa Mandaluyong, nangunguna sa balita si mobile journalist Julie Baiza. Julie, sino-sino pa ang pasok sa survey? Jiggy, hindi natitinag sa unang pwesto si Vice President Sara Duterte pagdating nga sa Presidential Preference Survey ng Pulse Asia. Sa You see, mga sangkay hindi daw po natitinag. kabila yan ang nagpapatuloy na impeachment trial. Base sa survey, 49% ng mga respondent ang nagsabing iboboto nila si VP Sara para sa 2028. Oh, tingnan niyo mga sangkay, 49%. Ito ito yung latest kasi wala pa namang dumadating up to now. 49% Lene Robredo, 26% Raffy Tulfo. Okay, so sobrang layo mga sangkay, no? Pangalawa pa rin si Naga City Mayor Leni Robredo na may 26%. Sunod si Senator Raffy Tulfo na may 14% at sina DPWH Secretary Vince Dizon at Baguio City Mayor Benji Magalong na may tig 1%. Lumabas din sa presidential survey ang mga pangalan ni na Senator Robin Padilla, Davao City Mayor Baste Duterte, Pasig City Mayor Vico Soto, sina Ping Lacson, Sol Aragones, Tito Soto at Risa Ontiveros. Pero Jiggy, kung sakali man na one-on-one sina VP Sara at Robredo, na Ito na, one-on-one. Kung magwa one-on-one sila, 52% kay VP Sara, 39% naman po kay Mayor Leni Robredo. nangunguna pa rin ang vice na may 52%. Pero, okay din tong si Leni, no? Kasi kahit papaano, 'di ba? Kahit papaano, 39% hindi ka nanalo last election. Pero 39% ka pa rin hanggang ngayon. Ibig sabihin, ganun ka pa rin kapopular. 'Di ba? Kasi bibihira yung ganito, yung tipong natalo ka na tapos sa next survey pumapalo ka pa rin. Habang may 39% naman si Robredo. Isinagawa nga ng Pulse Asia ang kanilang survey mula June 28 hanggang July 3 at 6. May 2,400 respondents yan at error margin na plus minus 2%. At Julie, para sa Vice President at Senador, sino-sino ang mga ito? Yes, Jiggy.
ang kaalyado ni VP Sara. Okay, so ayan mga sangkay. So ang latest survey, kaya nga hindi ko alam hindi ko alam kung saan kinuha ni Abante yung ganong klaseng opinion na bumababa na daw. Parang, hindi ko alam pero tingin nyo guys, bumababa ba si Sara Duterte sa survey? Ako neutral naman ako sa ganitong klaseng usapin. So, mag-comment yung mga DDS, mag-comment yung mga loyalista, mga dilawan. What do you think guys? Ano ba tingin nyo sa survey na yan, mga sangkay at opinion ni Benny Abante? No? Pero, well, magkakaalaman pa rin yan mga sangkay sa 2027. Diyan, mga sangkay, matinding bakbakan na po yan. Papunta na po tayo doon. Pag dumating tayo ng 2027, diyan, matira matibay na yan. Alright? So, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po yung Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube ngayon din. Magaganda po yung topic natin dito about po sa mga Bible prophecy, mga nagaganap sa ating mundo ngayon na talaga namang nakakapangilabot na. Alright, hanapin niyo po ito sa YouTube. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-ingat pong lahat. God bless everyone.